sandaling darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Sa bawat sandaling darating at papanaw, buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Praise God. Isang magandang gabi sa atin po lahat, mga minamahal na kapatid, sa iba't ibang mga churches, minsan pa. Ito po ang JCLG Wednesday Online Bible Study, at ito po ang inyong lingkod, si Pastor June Cortez, o sa iba kilala ko as Nes Cortez, na minsan pa tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ito pong inyong napapakinggan na magandang awit ay isa sa mga classic song noong 70s, no? Na sumikat ito noong araw, Tagalog na gospel song ni Res Valdez. Ito po, ang title nito ay Tupang Ligaw, no? Isa ito sa mga, ito ay favorite song ng aking kaibigan, si Pastor Can. Pastor Can Armamento. Naging favorite niya yan nung araw. At ako man ay favorite ko rin yan nung araw. Kaya purihin ang Panginoon. At salamat sa mga minsan pa dumalo sa ating po Bible study. Ating batiin at i-welcome yung mga kapatid natin na nandito ngayong gabi. At bago natin tingnan kung sino-sino ang nandito, ay tayo po'y manalangin sandali. Hingin natin sa Holy Spirit ang kapahayagan, ang Spirit of Wisdom and Revelation. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we come to your presence, Lord. We ask you, Lord, na minsan pa to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation, so that we may understand the deep things of the Holy Spirit, and so that we may understand the language of the Holy Spirit.
Lord, let your words come alive, Lord, sa aming mga puso as we believe and receive it by faith. We will be filled with life because your word is life. We will be filled with the Holy Spirit, with your anointing, because your word is anointed, your word is spirit, they are life. At sa gabi pong ito, pagpalain mo ang lahat ng dumalo sa gabi ito, mga kasama ko sa Bible study. And even after this live stream, ito po ay aming ipapasa sa iba upang maging blessing sa iba. At habang sinishare namin ito sa iba, itong video na ito, ay kami ay katumbas nito, we are preaching the Word of God. And sa pamagitan ng aming pangangaral ng iyong salita at pagbabahagi nitong video na ito, Lord, we are pleasing you. And as we please you, Lord, as we obey you, we are worshiping you in the Spirit and in truth, because worship is obedience. Maraming po salamat, Panginoon, at sa gabi ito, let the name of Jesus be glorified forever and ever. Amen. Jesus is Lord God. Amen. Praise God. At purihin ang Panginoon. Tapusin na po natin to. Praise His holy name. Maganda pong awit ito. Ano? Hanggang ngayon, favorite ko pa rin to. So, purihin ang Panginoon. Salamat kay Res Valdez. No? At sa pamagitan ng anointing, na-compose po niya ang awit na yan. Thank God. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. At isa-set po natin ito. Praise God. Thank you, Jesus. Ito po. Okay. Hallelujah. Salamat po sa inyong pagdalo. At nandito po mga kapatid. Welcome. Binabati ko si Madam Don Sulueta ng JCLG. Walang iba kundi si Heaven on Earth, Sister Cielo. Purihin ang Panginoon. Madam Cielo, purihin ang Panginoon. God bless your life. Nandito ka palagi. Salamat, kapatid. At six other people are watching you. Tingnan natin kung sino pa iba. Si Sister Celia Baldubino. No? Good evening po, Pastor. And Pastor John, Pastor Lily. God bless po. God bless you din, Sister Celia. God bless you, kapatid. At si Wendell Javier Chosas. God bless you, kapatid. At nagkita ulit tayo. Salamat sa pag-attend mo, kapatid. At mapagpalang gabi po. Mapagpala rin para sa iyo, Brother Wendell. At si Lily Marquez Cortez, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, sapagkat siya po ang aking may bahay. si Jaira Jezreel David. Hi, Sister Jaira, God bless your life. Salamat, naka-attend ka. Praise His holy name, Brother Tom. Si Tomas Bautista. Tom and Aida are watching. Good evening po, Pastor June. Good evening. Salamat sa inyong mag-asawa. Nandito kayo. Praise God. At bless your family, kapatid. Hallelujah. Welcome. Sister Brittany Terado. Hi, Sister Brittany. God bless you. Welcome sa ating Bible study. No? At ang maganda kong anak, no? Na walang katapusan, sasabihin, si Ann Cortez Karingal, no? Hindi po Ann Curtis, Ann Cortez, ang kaisa-isahang anak kong babae. At kasi puro lalaki. Ano? Si Sister Mar Esguela, thank God sa iyong faithfulness sa Panginoon, Sister Mar. Welcome sa ating Bible study. Sister Lynn Manalo Rivera, God bless you, Sister Lynn. God bless you. At si Gerson, God bless din. At ang iyong
buong sambahayan, ano? Of course, ang iyong mister at ang iyong buong nasasakupan, pagpalain ng Diyos, kapatid. Sister Marlene Morillo, Emeraldino, God bless, Sister Marlene. Welcome sa ating Bible study again. Si Sister Bell Magluyan, hello Sister Bell. Nice to see you here sa ating Bible study. God bless po, Sister Bell. Okay. Sino pa? Kapitana. Ang kapitana ng JCLG, Sister Merly Bartolome. God bless your life, Sister Merly. Salamat. Nice to see you dito sa ating Bible study. Kapitana, blessed evening, everyone. Sabi ni Kapitana, God bless you. Blessed evening din, Kapitana. Sister Susette, mukhang walang absent Sister Susette. Sister Susette Cruz, God bless your life. Pagpalain ka, pikpik, siksik, liglig, nag-uumapaw. Salamat sa patuloy na pagsuporta mo sa ministry ni Lord. God bless your life, Sister Susette. Si Sister Ruby Reyes Fernandez, how are you, Sister Ruby? God bless you. Sister Ruby is watching. Pagpalain ka, kapatid. Sister Shirley Esguera is watching. God bless you, Sister Shirley. Kamusta? God bless your life. Welcome. Sister Lorena Gutierrez Recon. God bless you. Doña Lorena Gutierrez Recon. Sister Lorena, God bless you at ang iyong buong sambahayan. Okay. Sister Bessie Maglalan. Okay. Good evening po, Pastor Cortez. God bless you. Good evening din, Sister Bessie. At see you sa kailan ba yun? Sa Friday. See you sa Friday, sa Friday sa ating prayer na gagawin. Okay, at nandito si Monpero Puntanar Mark, si Brother Joseph. Yes, salamat Brother Joseph, nandito ka. Good evening po, Pastor June. Good evening din. God bless your life. Brother Joseph Montero Pontanar, God bless. Nancy Pilapil, Sister Nancy, God bless you. Welcome sa ating Bible study. Salamat nandito ka. Thank you. Thank you sa pag-attend mo, kapatid. At Lynn Manalo Rivera, shared na po. Ay, salamat. Naunahan kayo ni Sister Lynn. Siya number 1 nag-share agad. Okay. Ruby Reyes Fernandez, salamat po, Pastor. So, yung iba, meron pa ba? Ito lang po nakikita ko. So, mamaya, madadagdagan ito. At kung sino man mapadagdag, God will surely bless your life. So, at naghahabulang oras, tayo po'y muling mag-aaral ng salita ng Diyos. So, at ang title po ng ating Bible study, ilang araw na tayo ay nakafocus sa paksang worship. Kung ano talaga ang biblical worship. At ito po yung pinag-aaralan natin, yung mga malalim na bagay ng worship. Pero ayoko naman na magturo na hindi po kasi ito palaliman. As much as possible, pinagpipray ko maging very clear ang ating pong Bible study. Kaya ako siya sabing malalim na bagay yung hindi natin nakikita, ipakikita ng Diyos sa ating Bible study. Maaaring kayo matagal na mananampalataya at matagal na kayong nag-aaral patungkol sa worship, but tonight, at sa ating series of lesson ito about worship, may ipakikita ang Diyos na hindi pa natin nakikita. At tayo po ay nagre-rely sa Holy Spirit. Every time I study the Word of God, hinihingi ko sa Panginoon, Lord, alam ko lahat ng revelation knowledge nasa amin ng puso. Ang hinihintay lang ay ang pagputok nito, ang pagsabog sa loob, at magkaroon ng illumination out of revelation. Yan lang hinihintay namin. Pero hinihiling ko sa Panginoon, every time I study the Word of God, i-reveal niya yung mga hindi ko pa nakikita at hindi pa natin nakikita. Kaya ang worship is a very important, wonderful topic, very important sapagkat our life is a worship life. Ito na yung buhay natin.
Hindi lang part of our life ang worship, kundi ito ang ating way of life. Worship is our life. No? At kayo naman, tayo, humihinga tayo. At ang breathing natin ay two-way. No? Inhale, exhale. Exhale, inhale. Inhale, exhale. Hindi na natin iniisip kung tayo ay hihinga. No? Kusang automatic humihinga po tayo. Hindi pwede yung hihinga kaya ako ngayon? O bukas na lang. Hindi pwede ganun eh. No? Automatic yan because ang breathing, ang inhale, exhale ay bahagi ng ating buhay. It is our life. Pag hindi ka huminga, hindi ka mabubuhay. Ulitin ko, pag hindi ka huminga, hindi ka mabubuhay. And listen, worship is our breath of life. No? It is like breathing na inhale, exhale. No? Kapag tayo ay nag-worship sa Panginoon, once we worship the Lord, no? Para tayong ina-express natin ito sa breathing, we are exhaling the air. No? Exhaling the carbon dioxide. Then, pag na-exhale natin, i-inhale tayo ng oxygen. So, breathing is two-way. No? Inhale, exhale, exhale, inhale. Sa worship, we are exhaling our praises, our thanksgiving, our life to God. Ini-express natin through our spiritual exhaling, and that is our worship. At pagkatapos, as we exhale, hindi tayo mabubuhay na puro exhale lang. Kailangan exhale, inhale, inhale, exhale. As we exhale, as we worship to God, then God will give us the oxygen of blessing. Ano yun? God will give us life and more life and to have it abundantly. Yan naman sabi ni Jesus, John 10:10. I come that you might have life and have it abundantly. As we worship, as we exhale, we are, mamaya, naintindihan siguro naman natin, ano po, as much as possible, pinagagang ko po ito, ang worship parang nag-exhale ka, tsaka nag-inhale. Parang breathing, two-way, ano. As we exhale our worship to God, babalikan tayo. Ibabalik sa atin yung ating pagsambang inoffer sa Kanya, no? I-bless tayo ng oxygen. Oxygen is life. It represents life, ano? It represents the blessings of God. It represents spiritual blessings. It represents physical blessings. It represents life. At kung ano yung needs natin, God will provide our needs in this life and in the life to come. And that happens when we worship the Lord. Every time we worship the Lord, no, in-express natin, we are giving our offering, our worship to God, then God will give it back to us in a form of spiritual oxygen, meaning in a form of blessing. Maliwanag po ba? Parang cycle yan eh. Ang breathing, parang cycle. Inhale, exhale. Paulit-ulit lang. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Alam niyo po ba na, again, ang worship ay inilarawan niya na, ano ba tawag doon? I forgot yung term. Hydrological cycle. Alam niyo po ba yung hydrological cycle? No? Yung, bakit may ulan? Bakit nagkakaroon ng ulan? Kasi meron siyang ma-absorb na water sa ibaba. Sa river, sa ilog, sa dagat. Pag mainit, nag-evaporate yung tubig. Kumukuha siya, nag-evaporate yung tubig pataas. At ito ay sinisipsip at ito ay naiimbak yan sa cloud. Kaya pag ang cloud ay maitim, makikita nyo, ay uulan. Puno ng water yung cloud na na-absorb. At kung gaano karami yung water na na-absorb nito, na tumaas, ganun din karami ang pagbagsak nito. Yung water na nahigop nito pataas, na evaporate, ay babagsak as a blessing sa lupa. Bakit blessing? Rain represents blessing. Bakit? Kasi ang rain, ang ulan, ay nagdidilig ng mga halaman, nagbibigay ng tubig na malinis sa ibaba, sa itaas na filter na yung tubig.
tapos bumabagsak na malinis. At it represents blessing. So anong point ko? Worship is like hydrological cycle na parang tubig na na-absorb at what goes up will come down. Hindi na itinaas, binigay natin ang worship sa Panginoon, ibabalik sa atin ng Panginoon as a blessing. Amen. There are lots of blessings in worship. Pero ayokong sabihin niya, kasi ayoko na marong motives po tayo na kaya tayo mag-worship, sasamba sa Diyos because we want to receive blessings. Wag po yan ang inyong ilalagay sa puso nyo. Our hearts must be right before God. Our heart must be pure. We must have a humble heart, a pure heart. At yung dalawang yan po ang ating tatalakayin sa gabing ito, humble heart and pure heart. Yan po ang kailangan sa ating pagsamba sa Diyos. Yan ang kailangan upang ang ating worship ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya ang title po nito ay Worship That Pleases God. Kailangan yung dalawang yun. A humble heart and a pure heart. Okay. Ngayon, intro lang po ito. Intro lang. At sana wag ako humaba for the sake of those na mga naka-data lang. Basahin natin, magbasa po tayo ng talata. Sa Leviticus, punta muna po tayo sa Leviticus chapter 22, verse 19 hanggang 20. Ito po ang sabi ng Panginoon sa kila Moses, nung panahon nila Moses. Ito ay bahagi ng kautusan na pinatutupad ng Panginoon about animal sacrifice. No? Hindi ka pwedeng, ang high priest hindi pwedeng pumasok sa Holy of Holies without offering an animal sacrifice. No? At nung panahon, napakaraming animal sacrifices ang inoffer. Okay. Ngayon, lahat ng yung animal sacrifice na inoffer sa Panginoon under the Old Covenant ay typology ng tunay na offering na darating in the future at dumating na nga. And under the New Testament, under the New Covenant, nakita natin ang isang offering, final offering para sa Diyos, walang iba, kundi ang buhay ng Panginoong Jesus. Jesus became the Lamb of God. He offered Himself on the cross to die for our sins, to die on the cross. Bakit? To pay the price of our sins. At ang pinambayad niya, His precious blood. His precious, unique blood. Hindi po kagaya ng dugo ng tao, ang dugo ni Jesus. Ang dugo ni Jesus ay walang batik, unblemished, it is pure, holy, sacred before God. Ito po ay created galing sa heaven, hindi po ito galing, kaya ito ay malinis at pwedeng pambayad sa kasalanan ng mundo, sapagkat hindi po ito kagaya ng dugo natin at hindi kagaya ng dugo ni Adam. Ang dugo po natin ay galing kay Adam sa ating first parents, kay Adam and Eve. Sapagkat lahat ng nilalang galing po kay Adam and Eve. And all mankinds inherited the sinful blood of Adam. No? Yan ang dahilan kung bakit si Jesus hindi siya connected sa bloodline ni Adam. Yan ang main reason why si Jesus ay inilagay ng Holy Spirit sa sinapupunan ni Mary. Hindi siya contaminated ng maruming makasalanang dugo ng tao. No? Hindi siya contaminated ng dugo ni Mary sapagkat wala siyang dugo ni Mary. Even Mary was a sinner, kagaya natin. No? Kasi tao naman si Mary. Siya ay mapalad, pinakamapalad tao na babae sa buong mundo. Kasi siya ang napili ng Diyos na sa kanya isilang, ipanganak, ang tagapagligtas. Ang Diyos nagkatawang tao at sa kanyang pagkakatawang tao, kailangan dumaan siya sa legal na paraan, sa legal na pagiging tao, para taong-tao siya. At kung legal ang pagiging tao niya, pwede niyang bayaran ang kasalanan ng buong daigdig by His precious blood.
At kailangan ang precious blood of Jesus ay malinis, hindi contaminated ng sinful blood of Adam. At ganoon na nga po nangyari. Inilagay siya lang ng Holy Spirit sa sinapunan ni Mary, at doon naging embryo, naging fetus, at naging baby, at isinilang siya. Dumaan siya sa dapat daanan. No? Sabi nga ni Jesus, I am the true shepherd. Ang true shepherd, dumadaan sa pintuan. Ibig sabihin, yung legal na shepherd of our souls, the Savior of the world, dadaan sa legal na pagdaan, sa legal na pagkakatawang tao. No? Ang tunay na shepherd dumadaan sa pintuan. Ang magnanakaw, nag-over the backward. Ba't niya sinabi yan? Referring to the devil, kay Satan. Si Satan, ang pagpalito niya sa mundo, illegal. Bakit? Wala siyang katawan. It is illegal to any spirits to come into this planet without physical body. Kaya nga ang Diyos, hindi tayo basta makuha masakluluhan Because God is a spirit. God is a spirit. Wala siyang physical body. And in order to save us, kinakailangan Diyos magkaroon ng katawan. Para legal niya ang pag-step in dito sa planet na ito at legal. Sapagkat ang planet ito, this physical world, was given to the physical human beings, kay Adam and Eve. Pero nakuha ni Satan. Magnanakaw siya. So, ginamit niya para makatungtong sa planet. Pinoses niya yung katawan ng serpent, ng ahas. Si Jesus hindi legal. Hindi illegal. Legal na pagpalit ni Jesus. Bakit? Dumaan siya. So, dapat daanan sa pintuan. Sa pintuan. He is the true shepherd na magliligtas sa atin sa mga tupa. Galing kay, ipilagay sa siyempre naman ni Mary, and then lumabas siya sa dapat daanan. Sa pintuan. Okay. So, ang requirement ng Diyos na offering para sa kasalanan ng daigdig must be unblemished, pure. No? Yung walang kasalanan. No? Walang batik ng kasalanan. At yun ay si Jesus. Ngayon, balik tayo sa, kaya si Jesus hindi siya nagkasala. Siya lang nakatupad sa lahat ng tao, siya lang nakatupad ng kautusan ng Panginoon. Lahat ng tao failed. At sapagkat natupad niya ang lahat ng kautusan, meron siyang right, authority, na gumawa ng bagong covenant. And that is the new covenant na nagliligtas sa lahat ng lumalapit kay Jesus. Okay, punta tayo sa Old Covenant. Lahat ng animal sacrifice sa Old Testament ay typology ni Jesus. At ang requirement under the Old Covenant, the animal to be offered must be unblemished, pure. No? Basahin natin. Kasi ang Diyos, ang gusto na laging walang dungis, pure, yung i-offer. What is the offering? Ano ang significance of offering? It is worship. Worship is offering something to God. No? Kaya tinalakay na natin yan, hindi ko na tatalakayin po na kung ano ang biblical worship. No? Hindi lang yan pagkanta, pagpalakpak, pagsayaw, part lahat yan. Pero ano mang gawin mo for the glory of God, ano mang gawin mo for God's glory, no? And honor, it is worship. Lahat ng gagawin mo for the glory of God at dinedicate mo sa Panginoon, you are worshiping God. Kapag ikaw nag-offer, nagbigay ng something sa Diyos, pagpupuri, pasalamat, pag-awit, your tithes, your offerings, no? Anything na may bigay natin sa Panginoon, tinatanggap ng Panginoon pag pure ang heart at meron tayong humble heart. Yan tinatanggap ng Panginoon. Pero kung nagmamataas ka, no, ay yabang mo, wala kang humble heart, wala kang pure heart, hindi tatanggapin ng Diyos ang worship. Kaya nga require ng Panginoon doon sa worshiper ay you must have a pure heart. You must have a humble heart. No? Tandaan niyo yung dalawang tao na kinuwento ni Jesus, ang isa ay tax collector at isa ay Pharisee. Sabay sila pumasok sa temple at nanalangin sila
Yung tax collector, dinadagukan niya ang kanyang dibdib, hindi siya makatingin sa langit, hindi siya makatingin sa Diyos, makatingala, dahil alam niya, sinner siya. At tinatanggap niya sa kanyang sarili. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako na isang makasalanan na hindi ako karapat-dapat sumamba. Nagpakababa siya. Whereas ito naman Pharisees, sa di kalayuan, titingin-tingin doon sa tax collector. Sasamba-samba, makasalanan ka. Lord, salamat, hindi po ako kagaya niya. Makasalanan, kurakot. Buti na lang, hindi niya ako gaya eh. Ako, tither, nagbibigay ako ng tithe, sumusunod ako sa iyo. Kinumpel niya kanya sarili doon sa tax collector, and that is pride. At yun ang kinamumuhay ng Panginoon, pride. Comparing yourself to other people is pride. At hindi ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang heart that is full of pride ay rejected sa Diyos kapag ikay sumamba. Yan ang sinabi sa 1 Peter chapter 5, verse 5, God resists, or God rejects the proud. God resists the proud, but gives grace to the humble. 1 Peter chapter 5, verse 5. Kaya mahalaga na may humble heart. Then, balik tayo dun sa dalawang tao, sa Pharisee, sa tax collector, sabi ni Jesus, sa tingin nyo, alin ang prayer na tinanggap ng Diyos? Understood na, ang tinanggap ng Panginoon na worship or prayer ay yung sa tax collector na tanggap na sa kanyang sarili na siya ay mahina, siya ay makasalanan, hindi siya karapat-dapat sa Diyos. Pero lumapit siya sa Diyos with a humble heart, na bagbag na nagsisisi sa harapan ng Diyos. Inaamin niya ang kanyang kahina at pagiging marumi, pagiging makasalanan. At yun nakakalugod sa Panginoon. When we humble ourselves before God, coming to the presence of God, worshiping Him with a humble heart, yun ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Sapagkat when a person has a humble heart, ang kasunod doon, your heart will become pure. Bakit? Kapag lumapit ka sa Diyos na with a humble heart, lilinisin ka ng Diyos and you will have a pure heart. You will have a pure heart. Balikan natin yan mamaya. Ano po, may blessing kasi yung humble heart and pure heart. Ngayon, balik tayo sa Old Testament. Yung ino-offer ng mga animals as sacrifice sa Diyos ay sinabi dito sa Leviticus chapter 22 verse 19 and 20. Ang sabi ng Panginoon, for you to be accepted, you must offer a male without blemish from the cattle, of the sheep, and of the goats. But you must not offer anything that has a blemish, for it will not be accepted for you. See? Hindi tatanggapin ng Diyos sa pagsamba ang maruming handog. Or, ang handog, considered marumi, yung may kapintasan. Yung, kaya sabi dito without blemish. Yung animals, without blemish, walang kapintasan. Walang kapintasan. Ang nire-require ng Diyos. Pag sa panahon natin ngayon, nire-require ng Diyos, ang mananamba, to have a humble heart, to have a pure heart, sa harapan ng Diyos. Kapag naging malinis ang puso mo at you humble yourself before God, ikaw ay lalong nililinis sa Panginoon. At sa paningin ng Diyos, kahit sablay ka, wala kang kapintasan because you are now cleansed by the precious blood of Jesus. At ang hinihingi ng Diyos para siya'y ma-please, malugod sa ating pagsamba, ay you must have a humble heart and a pure heart. Okay, ngayon balik ulit tayo sa Old Testament. Hindi pa tayo tapos dito. Tingnan natin sa Numbers, Numbers 29. Numbers 29. Verse 8. But you shall offer a burnt offering to the Lord as a soothing aroma. Mabango samyo. Ano yung mabango samyo? Yung animal na offering, animal sacrifice. 1 young ox, 1 ram, and 7 lambs. A year old. Isang taon na
baka, ram, at 7 lambs, batang tupa. A year old. They shall be to you without blemish. Again, na-encounter natin salitang blemish. No? Ito pong blemish, sa dictionary ay imperfection, defect, imperfection, depekto at hindi sakdal, hindi perfect, may kapintasan. A small mark or flaw which spoils the appearance of something. May kapintasan. So, ang mga animals ay offer sa Diyos, mataba, maganda, malusog, walang galis, maganda ang walang tuklap-tuklap na buhok, hindi pilay, hindi bulag. Yun tinutukoy ng Panginoon na unblemished or without blemish. Walang kapintasan. Merong gustong ipahiwatig ang Diyos na kapag ikay mag-o-offer ng worship sa Diyos, give Him the best. When you offer something to God, it must be your best offering. No? It must be your best offering. Kung ano yung pinakamalaga sa iyo, offer it to God. Talent mo, pinakamalaga sa iyo, offer it to God. Your money, pinakamalaga sa iyo, offer it to God. At huwag kang maging slave ng money. Your life, pinakamalaga sa iyo. Yes, of course. Yan ang pinakamalaga sa iyo. I-offer mo ang buong buhay mo sa Panginoon. Ipagamit mo sa Diyos. Be holy for I am holy, sabi ng Panginoon. Be sure when you offer your life to God, be sure that you have a holy life, a holy living. Walking in the holiness of God. Yan tinutukoy ng Panginoon without blemish. Yan katanggap-tanggap sa Panginoon. Pero kahit ikay pala worship, pala samba sa Panginoon, pero marumi ang puso mo, nag-iisip ka ng masama, may bitterness ka sa heart mo, may kaaway ka, hindi ka mapagpatawad, madamot ka, marumi ka, selfish ka, mapagmula ka, mapanlait ka, anything, carnal ka. Kahit ikaw ay pala worship sa Panginoon, hindi tatanggapin ng Diyos ang iyong pagsamba. Yes. Remember yung sinabi ni Jesus, at ito po, tingnan natin, tingnan natin sa Matthew. May sinabi si Jesus about worship din. Matthew 21 verse 12. And Jesus went into the temple. Hindi pala to. Okay. Nasaan ba yun? Ito. Ay, hindi Teka po, may tapo. Nasulat ko sa scratch ko yung talata. Matthew chapter 5 verse 23. Tingnan nyo. Matthew chapter 5 verse 23. Yan. Ito sabi ni Jesus. Therefore, referring to worship, therefore, if you bring your gift to the altar, that means worship. If you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, meron kang may kaatraso ka, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Kung merong kaatraso ka, kung may kagalit ka o merong may galit sa'yo, makipag-ayos ka, mag-ayos kayo. Iwan mo muna yung offering sa ibaba. Huwag ka muna sasamba. Pumunta ka muna at mag-ayos muna kayo. Meaning, then, pag-ayos na kayo, nagpatawaran na. Napatawad mo na. O kung ikaw may atraso at ikaw naman napatawad, okay yun. Then, bumalik ka,
Sa pagsamba sa Panginoon, i-offer mo yung gusto mong i-offer sa Panginoon. Napakalinaw po niya. Hindi ako nagsabi na. Ang Panginoong Jesus. Ang Panginoon ay sensitibo sa ating worship. Okay. Alam niya kung sino ang sumasamba na karapat-dapat at alam niya ang sumasamba hindi karapat-dapat. Kapag meron kang tao na hindi mo pa napapatawad sa buong buhay mo, kapatid, it's about time na mag-release ka ng forgiveness. Sapagkat kahit anong gawin mo, paglilingkod sa Panginoon. And that is worship. Serving God is worship. Hindi makalulugod sa Panginoon. And God will not accept your worship. Sapagkat wala kang malinis na puso. Ang titingnan sa ating Panginoon, again, a humble heart and a pure heart. Kapag hindi mo kayang humingi ng tawad at hindi mo rin kayang magpatawad, that is pride. At ang kabaligtaran ng pride is humility. 1 Peter chapter 5 verse 5, God resists, God rejects, God resists the proud, but gives grace to the humble. Nagbibigay siya ng biyaya. Grace, charis sa Greek, it is God's blessing. It is God's gift. Ano mang gift ng Panginoon na ibigay sa iyo, ang tawag ay charis o grace, no? At yan ay blessing. Whether it is a blessing sa spiritual life natin or blessing sa physical body natin, healing, good health, or blessing, material, financial blessings, lahat ng yan ay sakop ng biyaya ng Diyos. Charis ang tawag dyan. Gift of God. And that is blessing. God resists the proud but gives grace to the humble. Kanino ibibigay ng Diyos ang biyaya, ang grace, ang blessing? Sa mga taong with a humble heart. So, before we worship the Lord, ipasiyasat natin sa Panginoon ang puso natin. Lord, search my heart, O God. Sabi ni David, search my heart, O God. Patulong ka sa Panginoon. Huwag mo sisiyasatin ang sarili mo. Minsan ang puso natin sinungaling. Sa Diyos ka magpasiyasat, search my heart. At ang Diyos ipakikita sa iyo ng maliwanag kung ano ang mga sablay, kung ano ang dapat mong pagsisihan, at kung ano ang dapat mo pang gawin to please Him. Search my heart, O God. At ang kasunod doon, sabi ni David sa mga awit, create in me, Lord, a pure heart. Create in me a pure heart. Bakit? Kapag tayo sumamba sa Panginoon with a humble heart, God will cleanse our heart and it will become a pure heart. So, ano kailangan sa ating worship to please God? A humble heart and a pure heart. Why? Sapagkat gusto ng Panginoon, sa ating pagsamba, wala tayong kapintasan. Yung mga gawa naman natin, mga sablay pa rin, no? Hindi tayo perfect, pero ang mag-humble lang tayo sa Panginoon. Ang Diyos ang gagawa ng paraan to make us perfect. Ang Diyos magagawa. Hindi natin kaya magpaka-perfect. Hindi natin kaya magpakabanal. But, ito nga ang number one prerequisite to become holy before God. First, you must have a humble heart. At kapag meron kang humble heart, because you humble yourself before God, God will cleanse your heart and it will become pure. Ang salitang pure, ano? Ang salitang pure, ibig sabihin, walang batik, walang dungis, walang kasalanan. Eh, sino ba naman sa atin hindi nagkakasala? Ito nga pag lumahat ka sa pangawidahan mo lahat, God will cleanse your heart. Lahat ng ginawa mo, lahat ng palpak mo, lilinisin ng dugo ni Jesus. Para maging karapat-dapat ka sa presensya niya sa pagsamba. Hindi po tayo ang maglilinis. Ang Diyos. Kailangan lang ng Diyos. Lumapit tayo may pagtitiwal panampalataya with a humble heart. Then, bahala ng Diyos na linisin ang ating puso. Only then can we worship God with a clean heart. Pure heart. At pag nilinis ng Diyos ang puso natin, because we humbled ourselves before Him, kumuha kayo ng isang
distilled water sa baso. No? Distilled water, walang kadumi-dumi, walang bakterya. Then, biglang may pumatak sa kisame na napakaliit na drop galing sa yero sa bubog. Drop, maliit na maliit. Maliit na maliit. Ting! Kahit maliit yun, hindi na pure yun. Imagine nyo isang drum na distilled water, isang drum. Ang dami. Pag yan ay napataka ng isang tubig, one drop lang, hindi na po pure yun. Bakit? Yung one drop na yun na galing sa maruming bubong, afterwards, magpuproduce ng bakterya. Then, yung isang drum na tubig, magiging marumi lahat yun. Hindi mo pwedeng inumin. Time will come, dadami ang bakterya doon hanggang sa kapag ininom mo, sasakitan tiyan mo. Mag-LBM ka. Nagsimula lang sa maliit na drop. Nakontaminate ang buong water. So, ang pure distilled water, walang kahit isang patak. Ganyan po yung tinukoy ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 8. No? Matthew chapter 5, verse 8. Tingnan po natin. Matthew chapter 5, verse 8. Blessed are the pure in heart, sabi ni Jesus, for they will see God. Kailan tayo magkakaroon ng pure heart? When you come before God with a humble heart. With a humble heart. Pag lumapit tayo sa Panginoon during our worship with a humble heart, yun ang first prerequisite sa worship, humble heart. Then, sinabi, ano ba ang humble heart? Ang tao may humble heart, inaamin yung kanyang kamalian, kahinaan, kapalpakan, karumihan before God. Inaamin niya. Sapagkat kapag hindi mo inamin kung sino ka sa harapan ng Diyos, maging yung iyong kasama, karumihan, hindi ka pwedeng linisin ng Panginoon. Hindi ka pwedeng releasean ng blessings unless naaminin mo sa Diyos kung sino ka, kung gaano ka karumi, kung anong kasalanan na gawa mo sa maghapon. Only then, God can cleanse your heart. Kapag nilinis ang iyong puso, you will have a pure heart. See? You will have a pure heart. Kaya mahalaga yung, ito yung humble heart, katanging humble heart, inaamin mo kung sino ka. Yung kahinaan mo, yung kasalanan ginawa mo. At kapag ikaw lumat sa pag sinabi mo yan, yung makahinaan, binigay mo, be sure na ayaw mo nang gawin yun. Kaya mo sinasabi, Lord, kahinaan ko ito. Ayaw kong gawin to, Lord. Ayaw ko nang magawa ito. That is repentance. So, pag inamin mo sa Panginoon, yung kahinaan mo, lahat ng palpak, yung kahirapan mo, yung kahinaan mo, inamin mo, Lord, aba ako sa harapan mo. Mayaman ako financially, pero spiritually, I am weak and I am nothing. I am poor spiritually. At inamin mo, ayun po ang kalugod-lugod sa Panginoon. At tatanggapin ka ng Panginoon sapagkat yan ang kahinaan ng Diyos na makita niya ang kanyang creation o creatures, ang kanyang nilalang, na lumalapit na inaamin yung kanyang kasamaan, kahinaan, karumihan. Alam mo kung bakit si David ay tinawag na the God after God's own heart? O the man after God's own heart? Isa yan sa title ni David eh. Ano bang ginawa ni David? He murdered Uriah para makuha niya si Bathsheba. Murder ang kasalanan niya, adultery ang kasalanan niya. Pero tinanggap pa rin siya ng Diyos. At tinawag pa rin siya sa Bible, the man after God's own heart. At pinangakuan ng Diyos ng blessing hanggang sa kanyang mga kaanak-anakan. Because of David, God bless his generation. Ba't ganon? Binless pa rin siya. Bakit ganon? Murderer siya, tas adulterer. Ano kung bakit? Sapagkat nung nagawa niya mga kasalanan niya, nagpadala ang Diyos ng prophet para i-reveal sa kanyang kasalanan. Sinabi, mahal na hari, merong mahirap na tao na meron lang siyang kordero, yun ang kanyang pet, yun ang kanyang mahal na mahal. At
Alaga-alaga na, katabi ng pagtulog, kasali ng pagkain. Then suddenly, may kumuha. Binuli siya at kinuha yung kanyang alagang hayop. Wala siya nagawa. Galit na galit si David. Patawag yung tao, sino yan? Patawag yan, mananagot yan eh. Malari kayo yun. Ikaw yun. Naku, nung maalala ni David yung ginawa niya kay Uriah at kay Bathsheba. Alam mo yung ginawa ni David? Ginastify ba yung sarili? Ba, teka muna, huwag mo pagbintangan. Hindi. O kaya ay ginastify niya sa harapan ng Diyos. Lord, alam mo naman ang kahinaan ko, chicks, girls na maganda. Hindi. Immediately, nag-repent si David. Sa Psalm 51, mababasa niyo, repentance si David, ang totoong repentance siya. Lord, take na away your Holy Spirit from me. Nagre-repent siya. Create in me, Lord, a clean heart. Nag-repent siya. At dahil sa siya nag-repent, inamin sa Diyos ang kahinaan niya. At yan palatandaan na si David was a man with a humble heart. Pinakita na sa Diyos, na-expose siya kanyang sarili. At pinatawad siya ng Diyos. But listen, hindi ko mo pinatawad ng Diyos ay walang consequences ang kasalanan. Meron po. What you sow, you shall reap. Tingnan niyo naman nangyari sa mga anak ni David. Dalawang anak niya, gustong kunin ang trono niya, nag-aagaw sa trono. At si Absalom, na mahal na mahal, favorite siya ni David, dahil yun yata pinakagwapo sa anak niya, eh gustong kunin ang kanyang kingdom. Si David, para wag lang silang magkapatayan, magka-encounter, tumakas si David kasama yung mga faithful servants niya. Umiiyak siya. Ba't siya umiiyak? Yung kanya pa namang paboritong anak, yung kanya pa namang anak ang kumalaban sa kanya at papatay sa kanya. Kayang patayin David, kayang isang iglap lang, matalino, magaling na warrior si David. Kaya niyang pabagsakin lahat ng si Absalom at lahat ng tropa ni Absalom. Pero hindi niya ginawa, magkakapatayan. Pinalamang niya, go ahead, kunin mo kingdom ko, wag lang tayo magkamatayan. Umiiyak si David. Wala nga siyang sandals nung tumakas siya. Nakayapak siya. Ganun pagmamadali nila. Ito na yung nangyari. Sa lahi niya, he reaped what he saw. Nagkaroon ng spirit of lust, yung anak niya, mga anak. Isang anak niya, ni-rape yung anak niyang babae. Half-sister ni-rape. Pinatay naman ni Absalom yung half-brother niya ng rape doon sa kanyang kapatid na dalaga. Grabe. Umiiyak si David. Consequences po yun nung kasalanan niya. But, God forgave him for what he had done. Napatawad siya ng Diyos. Hindi na siya pumunta sa impyerno. Pero yung consequences. Kaya huwag niyo lalaruin ang kasalanan. May consequences yan. Hindi po pwede, gagawa ko sa lang, mapagpatawad naman Panginoon. Repeat, repent, repeat, repent, repeat. Hindi pwede po yun. Just aminin mo sa Panginoon with the humble heart. Yung kahinaan, kapalpakan mo. At tatanggapin ka ng Panginoon. Hindi ka pwedeng i-bless ng Panginoon unless, at hindi rin pwedeng tanggapin ng Diyos ang worship mo unless you come before His presence with a humble heart. Kaya nga sinabi ko, ano ang humble heart? Tao may humble heart. Yung pinaliwanag ko sa inyo. No? At tao may humble heart, inaamin kung sino siya, kasalanan niya. Tandaan niyo si Jacob when he wrestled with God. Jacob, he wrestled with the angel of God. Sino yung angel na yun? I believe that was Jesus. No? Yun yung tinatawag na Christophany. No? Yung manifestation ni Jesus bago pa siya magkatawang tao. Nagmamanifest na siya sa Old Testament. And that angel, I believe, was Jesus. Naglaro sila. No? Palakasan. Nasakal ni Jacob. Sabi ng angel, pakawalan mo na ako. Okay, tapos na. Tama na. Babalik na ako. Magbubukal liwayway na. Ay, hindi kita pakawalan. Hanggat hindi mo ako binibless. Gusto mo blessing? Okay. Sino ka? Anong pangalan mo? At sabi ni Jacob, I am Jacob. Bakit?
pinakonfess ng angel ng Panginoon. Hindi ba niya kilala si Jacob? Kilala niya. Pero bakit kailangan i-confess ni Jacob who he was? Ba't kailangan i-confess si Jacob kung sino siya? At ang pangalang Jacob ay napakapangit po. Supplanter, deceiver, magnanakaw, manloloko, deceiver, supplanter. Nung sinabi ni Jacob kung sino siya, I am Jacob. Ako si magnanakaw. Ako si mandaraya. I am the deceiver, the supplanter. At nung sinabi niya yun, sa angel of God, binalikan siya ng angel Panginoon. Pamula ngayon, hindi na mandurugas, hindi na deceiver, supplanter, hindi na mandaraya ang magiging pangalan mo. Your name will be called Israel, the Prince of God, ang prinsipe ng Diyos. Ang another meaning ay Israel means the prince with God. Ang prinsipe na mayroong Diyos at ang prinsipe ng Diyos. Kapag tinawag ka prinsipeng may Diyos, you are a blessed man. Kaya pamula noon, bless yan ng Diyos sapagkat pinalitan ang kanyang pangalan at kaya pinalitan, kinonfess niya sa Panginoon kung sino siya. Siya yung dating masamang tao na niloko niya ang kanyang tatay, niloko niya ang kanyang kapatid. Pamula noon, doon pala, only then can God release His blessings after na ikaw ay mag-humble sa harapan ng Panginoon. Then, after humility, ganyan po ginawa ni Jesus, di ba? Sa Philippians chapter 2, verse 5, ano? Philippians chapter 2, verse 5 hanggang verse 9, hindi ko na babasa sa inyo. Nag-humble si Jesus, hinubad niya yung kanyang kayamanan as God at naging taon-tao siya. Hinubad niya, sa Greek ay kenosis, hubarin, kenosis. Hinubad niya yung pagiging omnipotent, all-powerful, omniscience, pagiging all-knowing, omnipresence, pagiging present everywhere as God. Hindi po niya hinubad ang pagiging Diyos. Hinubad niya yung kanyang karangalan, power, riches and wealth, omnipotent, omnipresent, omniscience. At siya nagpakababa. At nung siya nagpakababa, itinaas naman siya ng Diyos Ama sa pinakamataas na posisyon. As a man, pero as God, hindi naman niya kailangan ng promotion eh. Sa Paul, simula, siya ang creator, siya ang Diyos, siya ay mataas. Pero as man, connected sa salvation natin, God exalted Him sa pinakamataas na posisyon at ang kanyang pangalan, pinakamataas. Kailan nangyari yun? When Jesus humbled Himself at namatay para sa ating kasalanan. Lahat ng tao na nag-humble sa harapan ng Diyos, tinataas ng Diyos, pinopromote. 1 Peter chapter 5, verse 5 and verse 6, God resists the proud but gives grace to the humble. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, and He will exalt you, He will promote you in due time. Sino ipopromote ng Diyos sa takdang panahon ay tinakda ng Diyos in God's perfect time? Sino ipopromote? Those people who learn to humble themselves under the mighty hand of God. Pag sinabing under the mighty hand of God, ibig sabihin nagpasasubmit ka, nagpapasakop ka sa kamay, sa authority ng Diyos. Okay. Ngayon, kaya sa Old Testament, required ng Diyos yung unblemished na animal sacrifice. Gusto ng Diyos malinis na sacrifice, walang kapintasan. At yung tipo ng Panginoong Yesus. At yan naman, nagre-reflect yan sa worship natin. Kailangan, worship natin walang kapintasan. It must be the best na may bibigay natin sa Panginoon. And the best worship is our worship, our life, giving our lives to God. Our life, buhay natin na natutunang mag-humble at magkaroon ng pure, clean heart before God. Alam niyo yung mga unblemished animal kung paano palakihin?
under the Old Testament ng mga bawat pamilya ng mga Jews. Ganito po yan. Pipili sila sa kawan ng pinakamagandang ox, pinakamagandang kambing, pinakamagandang tupa. Ibubukod nila yon. Hindi yung kasama doon sa pangkaraniwang mga hayupan. Ibubukod nila yon. At yon ay iingatan nila, lilinisi, papaliguan, pakakainin ng maganda, tatratuhin nila na napakahalaga sa kanila, sapagkat pag dumating ang panahon na sila ay sasamba sa Diyos at ito'y malaki na at tama ng pag-offer sa Panginoon, they will offer it to God. And it must be unblemished animal. Kaya yon, pumili sila na maganda, hindi bulag, hindi pilay, yung maganda, then maganda na, pagagandahin pa nila, palusugin, pakakainin na maganda, at mamahalin. Hanggang sa dumating pa no, maraming mga animals doon, lalo na may mga anak na pamilya, na napamahal sa kanila yung mga animals na reserved to be offered to God sa worship. At napamahal na sa kanila yon na inaalagaan nila yung mga bata, ginawa nilang pet sa tahanan, no? Ginawa nilang pet sa tahanan na minamal nila, inaakap, hinahalikan, pinapaliguan, pinapakain ng maganda hanggang sa lumaki, mahal na mahal ng mga bata, mahal na ng pamilya, part of their family. Listen. Then dumating ng takdang panahon. Malaki na. 1-year-old na. And it must be offered to God. Naku. Yun po ang pinakamasakit. Bakit? Part of their family, yung mga animals sa pinalaki nila, reserved para sa kanilang offering. Now, dumating na ang time na mawawala na sa kanila. At ito i-offer sa Diyos para patayin at ilagay ang hayop sa altar, brazen altar, at susunugin. Yung po ang pinakamasakit sa pamilya. Bakit? Naging part of their family, naging pet nila yon. Pet na goat, pet na ram, pet na tupa, pet na cow. Minahal nila yung part of their families. Sino sa inyo may mga aso, mga pusa na mahal nyo? Misa katabi nyo pa pagtulog. Misa mamamasyal lang, meron mga mamamasyal lang sa SM, dala pa yung kanilang mga aso. No? Sabi ko, nagpapakahelp ng mga ito, bit-biting pa eh. No? Tapos dudumi, may diaper. No? Nag-e-effort sila, nagpapakahirap dahil mahal nila. Kung sa sila doon, gusto nyo kasama nila, parang anak na rin. Kasi minahal nila. Ganyan yung mga animals doon na i-offer, reserved to be offered as animal sacrifice sa Diyos. Kaya pag ito ay dadalhin na sa high priest to be offered to God, naku, yung mga bata umiiyak. Gabi pa lang, hindi na sila makatulog. Umiiyak ang pamilya dahil napamahal sa kalat. Pinakamahalaga sa kanila yon. Part of their family. Ngayon, i-offer na ang mga bata, no, papa, wag. Umiiyak, hinahabol yung kanilang hayop, yung kanilang pet na papatayin para ihandog sa Panginoon. So, anong lesson natin dito? When you worship God, giving is worship. When you give something to God, ano sabi ng Panginoon sa Old Testament? Huwag kayo lalapit sa akin. Huwag kayong pupunta sa presensya ko empty-handed. Empty-handed. When you worship me, don't come into my presence empty-handed, sabi ng Panginoon. No? Bakit? Sa worship, lagi kami i-offer sa Diyos. You can offer your praises, you can offer your thanksgiving, you can offer your talent, your dances, you can offer your time, at higit sa lahat, let us offer our lives to God as a holy sacrifice, cleansed by the blood of Jesus, humbled with a humbled heart, with a pure heart. At tatanggapin tayo ng Panginoon. That will be our best offering. Kita nyo ang ating Diyos. Anong inoffer niya for the sin of the world? Latak ba? Hindi. Yung pinakamalaga sa Diyos ang ibinigay niya for the offering.
for the redemption of for our redemption, offering for our sins, payment for our sins. Anong inoffer ng Diyos? Yung pinakamalaga sa kaharian ng Diyos, the Son of the living God, Jesus Christ. Tapos kakalabanin mo ang tithing at giving sa Panginoon. Tapos sasabihin mo, unscriptural ang tithing. Part yan ng Old Testament law. For your information, kapatid, hindi kami nagbibigay ng tithes dahil kami under the law. No. At hindi kami under the priesthood of Aaron. Tithing under the Old Covenant is under the priesthood of Aaron. We are giving our tithes and offerings sa Diyos as part of our worship. At ang tithes namin ay hindi under the priesthood of Aaron, kundi under the priesthood of Melchizedek. At si Melchizedek ay tipo ni Jesus. And I believe with all my heart, Melchizedek was Jesus. At nung makita ni Melchizedek si Abraham, immediately sinalubong niya at inoffer niya yung inumin at yung tinapay sabay at kinait ininom ni Abraham. Sinong mahilig mag-offer ng tinapay at saro? Naalala niyo Last Supper? Si Jesus. Kanino'y binigay ni Abraham ang tithes na galing sa war? 10% ng mga spoils from war. Kanino'y binigay? Kay Melchizedek. Sino si Abraham? The father of our faith. At sinasabi sa aklat ng Hebrew that we must follow Abraham, the father of our faith, sa kanyang pananampalataya. Kaya kung si Abraham nag-offer kay Melchizedek, under the priesthood of Melchizedek, and if Melchizedek was Jesus, then our offering of tithes ay offering natin under the priesthood of Melchizedek and under the priesthood of the Lord Jesus Christ. Hindi under the priesthood of Aaron, under the law yan malakay 3:10, under the law yan. Oh, that is tithing, pero under the law. And before the Jews, bago pa magkaroon ng law of Moses, ay nag-tithes na si Abraham. Even Jacob nag-tithes din. Huwag mo nang kalabanin ang tithing and offering. At huwag mo sabihin na ang mga pastor na nangangaral ng offering ay matatakaw sa pera. No. That is part of our worship. Hindi kasi 10% under the old, hindi lang 10%, ang 10% minimum sa amin yan. The more you love God, the more you will give something to God. Lahat ang ibibigay mo sa Panginoon, binigay nga niya, the best Minsan may nakatalo ko niyan may nakadebate ako niyan pinagpipilitan niya na unscriptural ang tithing, no? At under the law. Pinaliwanag ko na sa kanya maliwanag, hindi niya tanggapin. Sabi ko, Brad, be honest na lang tayo, no? Bukasan tayo ng puso. Ako nagbibigay sa Panginoon, tithes 10% and more than 10% ko binibless pa ako ng Panginoon. Ikaw, be honest, magkano binibigay mo sa ministry ng Panginoon? Hindi siya makasagot. Hindi, sabihin mo, 10%, 5%, 2%, huwag ka mahiya, sabihin mo. Hindi na masagot. Then finally, nadulas siya. Siya pala, kung mag-tithes o magbigay sa Panginoon offering, pag nakuha niya yung salary niya, magsa-shopping siya, mag-grocery siya, lahat ng kailangan needs ng pamilya, bibili niya, then kung ano yung matira, kung 20 pesos na natira, doon pa lang siya kukuha ng ibibigay sa Panginoon. Kung tawagay latak. Shame on you, kapatid. Shame on you. Nakakahiya sa Panginoon. For God so loved the world. At ang expression ng love is always giving. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Mapahiya naman tayo sa Panginoon.
Mapahiya tayo sa... Tapos sasabihin mong isang preacher yung mga pastor nangangalan ng tithing, matatakaw sa pera yan. Pero wag ka, nakunan siya ng camera. Nanghihingi sa mga miyembro. Mas nakakahiya yun. Kapatid, kung ikaw magbibigay ng 1 milyon, tama-tama, ikaw 1 milyon, ikaw 1 milyon. Nakakahiya yun. So hanggang dito na lamang po. So ganyan katindi. Give our best to God. And that is worship. Your best time, your best offering, our talent, our money, i-offer natin sa Panginoon lahat. Even our material things, paggamit natin sa gawain sa Panginoon, kung may leading ka. So hanggang dito na lang po mga kapatid. Ito pa, pahabol. Sundutin ko lang po yung sinabi ni Jesus, yung blessed, Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Yung pong mapalad daw yung tao, yung blessed na salita ay makarios, it means to be happy. To be blessed, to be happy. Pag ikay bless ang life mo, lagi kang happy, masaya ka. Bakit? Kaya ka happy. Bless ka ng Panginoon. Alam niyo, iba ang happy, iba ang joy. Ang joy galing sa loob. Wala kang pera, wala kang blessing, pero nag-umapo ang joy. You are full of joy. Yun po ang joy. Hindi based sa material blessing, hindi based sa nakita mo o outside blessing, hindi. Nasa loob yan. That's the joy of the Lord. Ang happiness, ito, ang happy, based sa na-experience mo, sa outside world, based sa na-receive mong blessing. Kaya ka happy. Kasi binless ng Panginoon. May natanggap ka. Happy ka. May ginawa ang Diyos, happy ka. Happy is the man, or blessed is the man. No? Blessed are the pure in heart, for they will see God. Mapalad tao may malinis, pure heart, sapagkat makikita niya ang Diyos. They will see God. Yung pong see sa Greek ay optanomai, at yung pong salitang optanomai, no? Sabi yun. Optanomai means, sa Greek ito po ay yung iba ito, maraming klaseng Greek word ang see. Hindi ko lang tutukoy yung iba. Dito na tayo sa optanomai. Yung ibang Greek word ng to see ay yung tingnan mo, no? Mabanaagan mo, makita mo. Pero itong optanomai, kakaiba ito. Hindi mo ito makikita unless na ipakita sa'yo. May magpapakita sa'yo. Hindi ito marireveal sa'yo at makikita mo o ma-experience mo unless na may magpakita sa'yo. No? Kaya optanomai means to allow oneself to be seen or to appear. Ito po yung related sa revelation and manifestation of the Lord. Meaning, blessed are the pure in heart, for they will optanomai, see God. They will experience God. God will reveal Himself to him. God will manifest Himself to him. You will receive God's manifestation. You will experience God's manifestation, revelation. Makikita mo malalalim na bagay. I-reveal ng Diyos sa iyo yung mga bagay na hindi mo marating o maintindihan. As a person, i-reveal ng Diyos sa iyo yung malalalim na bagay. Ipakikita ng Diyos, magpapakahayag sa iyo ang Diyos ng lubos. Bakit? You have a pure heart. Inire-reveal ng Diyos, nahahayag ang Diyos, God will manifest Himself, God will reveal Himself to those people na merong humble heart or merong pure heart. At sila'y tinatawag na blessed. Kapag inireveal ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo, ikaw na ang pinakamapalad na tao sa buong mundo. Kanino nire-reveal? Sa tao merong pure heart. Kaya, bottom line natin pag-aaral, conclusion po natin, the worship that pleases God is the worship of a man or woman of God with a humble heart and with a pure heart.
Amen. Worship na kalugod-lugod sa Panginoon ay yung worship na may mapagpakumbabang puso at malinis na puso at ibinibigay mo sa Diyos ang the best, hindi latak, the best. Best of your talent, best of your souls, best of your... Right now, I am worshiping the Lord. Best of this teaching. Best of your financial blessing and offering to God. Best of your time. That is worship. It's more than singing, clapping your hands, more than dancing. Ano mang gawin mo for the glory of the Lord Jesus Christ, at ano mang ibigay mo sa Kanya for His glory, that is worship. So, praise God. Salamat po mga minamahal sa Bible study natin. May napakabala naman tayo. Praise God. Basta, purihin ang Panginoon. Let's continue to worship God. At doon po sa mga hindi maliwanag kung siya ay ligtas o hindi ligtas. Are you saved? Sigurado mo, anak ka ng Diyos? Gusto mo matiyak kung ikaw ay ligtas? We have only one life. We only live once. And after this life comes the judgment of God. Be sure, hindi ka kasama sa judgment. Hindi ka makakasama if you will believe the Lord Jesus Christ, that He died on the cross, and He was resurrected and ascended to heaven. And if you will believe and accept Him to be your Lord, your God, and your Savior, you will be saved. You will have eternal life. Galing sa Panginoong Jesus. Sumabay ka sa aking panalangin kung hindi ka sure if you are saved or not. If you are, kung hindi ka sure sa pag-ialak ng Diyos, sumabay ka sa aking panalangin. Tayo manalangin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, sumasampalataya po ako na ikaw ay Diyos nagkatawang tao. Lumalapit po ako sa iyo na nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Lumalapit po ako sa iyo sapagkat sumasampalataya ako na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao. Nagkatawang tao ka para mamatay at bayaran ng aking mga kasalanan. At ikaw ay nabuhay na maguli after 3 days and 3 nights. Upang sa gayon, ako na sumampalataya sa iyo ay mabuhay magpakailanman. Jesus, I believe you, Lord, and I accept you to be my Lord and my God and my Savior. Salamat po, Panginoong Jesus. Pagkalooban mo rin po ako ng banal na Espiritu, let the Holy Spirit dwell in me, Lord. Thank you, Lord, for your Holy Spirit. Thank you, Lord, for this great salvation. Salamat po, ginawa mo kong anak ng Diyos. At sa iyo lahat ng kapurihan, Panginoong Hesus Kristo. Amen and amen. Amen. God bless you. Kung ginawa mo yung panalangin na, you are now a child of God. Kung kayo mananalangin, use the name of Jesus. Yan po passport natin. O yan ang visa natin para mabuksan ang langit at dinggin ang ating panalangin. We can enter to the kingdom of God. We can enter to the presence of God anytime by using the name of Jesus. Hallelujah. Lord, pagalingin mo po yung mga may sakit karamdaman. Patuloy po namin dinadalangin aming kapatid, Sister Edith Terado, to heal her completely from that sickness, kung ano man yung sickness and disease na yan sa kanyang katawan. Ang dugo maging normal, maging mawala ang pagkalapit ng dugo, maging normal dugo. From the top of her head to the sole of her feet, I declare that Jesus took your sicknesses and carried your diseases by the stripes, by the wounds of Jesus. Tinubos ka sa lahat ng sakit karamdaman mo, Sister Edith. In Jesus' name, you are healed right now. You are healed right now. Lahat na may mga sakit karamdaman, stretch your hands towards your gadgets and the name of Jesus. Release your power, Lord, sa mga gadget papunta sa kalatahanan at sa katawan ng tao may sakit karamdaman and heal them, Lord. Visit their homes, Lord. Touch their bodies in the name of Jesus. Lord, miracle, instantaneous healing, miracle from the Lord Jesus Christ. Receive it in Jesus' name.
be blessed. Amen. Hallelujah. So, glory to God. Maraming salamat at wala na tayong time. Purihin ang Panginoon. Doon po sa mga humabol. Welcome po sa Bible Study at sa Friday po uli. Patuloy po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. God bless you all. Okay. Sino pang humabol? Leonora Mendoza. Sister Nora ito. God bless you, Sister Nora. Nice to see you. Sino pa? Wala na. Okay. Nelby De Castro. God bless you, Sister Nelby. Nice to see you again. God bless you, kapatid. Yung kapatid ko, si Joyce Pulintan. God bless you, kapatid. Ang aking kaisa-isang kapatid na babae. God bless you, my sister. Sino pa? Jack Bantiles. Kumusta, Brother Jack? Long time no see. God bless your life, kapatid. Parang kailan lang nung ikaw ay napadpad sa church natin dito sa San Pablo. So, saan ka man nandoon, pagpalain ng Diyos ang iyong pamilya, ikaw, iyong asawa, mga anak mo. God bless your whole family. In Jesus' name. Sister Lina Magsambol, God bless you po, Sister Lina. Si Dada, God bless, Sister Dada. Nakahabol ka, God bless you, Sister Dada. Again, Joyce Cortez Pulintan, my sister. Give your best offering to God. Yes, amen. Lina Magsambol, yes, amen. Yeah. Estela Salvana, God bless you, Sister Estela. Salamat, you're welcome sa Bible Study. Estela Salvana, God bless your life. Francisca Armamento, God bless you, Sister Francisca Armamento. Blessings sa iyo. Okay, Sister Marlene Emerlino, kanina pa to. God bless, Sister Marlene. Arceli, humabol ka. Welcome, kapatid. God bless you more. Sister Arceli Mambulao. God bless you. Na-miss ko na yung mo, yung ano ba yun? Tikoy ba yun? Praise God. Randy Panganiban, Pasya. Oy, God bless you. Welcome, Brother Randy, sa Bible study nito. Attend ka lagi, kapatid. God bless your life. Sister Vita Ontivero, si Swatchi. God bless you, Sister Vita. Dindo Pulyo, nakahabol ka, kapatid. God bless you, Brother Dindo. Melody Terado, Denge, God bless you, Sister Melody. Lahat ng pagsubok, papalitan ng Diyos ng blessing sa buhay nyo. Tandaan mo yan. God is good. Ano man mangyari, God is good pa rin. Sister Melody. And you are blessed. Na naaalagaan mo ang iyong ina. And I declare healing kay Sister Edith. Kanina ko pa dinideclare. God bless. And God will provide your needs. Monsieur, friends, Recon. God bless you. Nice to see you, Brother Monsieur. God bless. Tere Mercado, God bless you, Sister Le. Orlando Pulintan, praise God sa aking bayaw. Orlando, God bless your life. Itong aking bayaw na ito. Mahabang buhay at malusog na katawan. At palusugin ka lalo ng Panginoon. God bless your life. Sino pa? Umabol. Nancy Pilapil. Kanina pa yata to. Sister Nancy, God bless you. Bebeng, Sister Bebeng, God bless you. Welcome again. At ano pa? Kenneth Marie De Castro. Kenneth Marie De Castro. God bless you, Kenneth Marie De Castro. God bless your life, sister. God bless you. Welcome sa Bible study. Meron pa? Emma Marasigan, Sister Emma, God bless you. Welcome sa Bible study. Thank you sa pag-attend sa Bible study. Risa Agustin, hello Sister Risa. Nice to see you again. Welcome sa Bible study. Sabi Sister Risa Agustin, have miracle, Lord. Heal my son-in-law, Jeff. He is now in the hospital.
Lord, in the name of Jesus, I declare healing sa anak ni Sister Risa kay Jeff. Be healed right now in the name of the Lord Jesus Christ. For there is power in the name of Jesus. Amen. Thanks po. God bless you po, sabi Sister Risa. Okay. Sabi ng kapatid ko, si Joyce, thank you sa shout out, Pastor. God bless you. Amen. God bless po, Pastor, Sister Nelby. God bless you too, Sister Nelby. Jack Bantiles, God bless you also, Pastor June and your family. God bless you. Kenneth Marie De Castro, God bless po, Pastor. God bless you all, mga kapatid. Salamat sa inyo sa pag-attend sa Friday uli. Kita-kits ulit tayo dito sa JCLG official page. So, dyan na kayo, mga minamahal. God bless you all. Ang blessing ng Panginoon sumainyo, pik-pik, siksik, liglig, nag-uumapaw. At forever kayo, you are blessed by God. Hindi lang you are blessed by God, kundi forever din na kayo ay artistahin. Amen. God bless. Amen.